Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Napaka-busy po ng House of Representatives. No? Lahat po ng uri ng machination, lahat po ng uri ng pamumulitika, lahat na iisip nila, no? Lalong-lalo na kung ang namumuno po sa pagsusulong ay etong kasalukuyang House of Representatives, ay napakadelikado po ng pagbabago ng konstitusyon. Mabigat pa pala yung sinabi ni Pimentel, no, na ito daw pong pagdadagdag nila ng 450 billion na unprogrammed appropriation ay unconstitutional. Ko po yung source ko, si Coco Pimentel. Ayon po kay Coco Pimentel, 12.5 billion pesos ang dinagdag ninyong budget sa House of Representatives. Diyan po sa may bicameral. Nagtataka ko sa mga makabayan black. Yung 125 million, antindi na reaction nyo. Yung 1.8, matindi pa rin reaction nyo. 12.5, bakit kayo tahimik? Pag sa inyo pala dinagdag, tahimik lang kayo. Pag ang House of Representatives ang makikinabang, tahimik lang kayo. Ito po, sinabi pa po ni Coco Pimentel, nagdagdag pa ng 450 billion na anong tawag niya dyan? Tinawag niya yan na unconstitutional. Yan po sa politiko po. Ngayon po nasa Twitter, politiko, sinabi ni Pimentel. May source baka magtanong kayo kung sino source. Alam po ninyo, ang lalaki po ng pera na to. Yung sa 450, kasama po yata yung Senate doon. Yung 12.5, yun po yung sa HOR lang. Para lang po tayo makatiyak, mahirap na. Maiinit tong mga to Para lang po tayo makatiyak, yung sinabi mismo ni Pimentel. Yung wordings, mahirap na, di ba? Kinakailangan i-quote natin verbatim kung ano po nakalagay dito. Ayun po, 500 billion tongpats, sabi po ng politiko, unconstitutional ayon kay Senator Coco Pimentel, ang lumubong unprogrammed appropriations sa 2024 national budget na niretepkahan ng Kongreso mula daw sa higit 200 billion na OP proposal ay naging 700 billion ng mga kongresista. Ito po ay ayon sa politiko. Dito po makikita yan sa Twitter. At nagsasalita po si Senator Coco Pimentel. Okay, ang question ko lang po, Senator Coco Pimentel. Kasi wala kami ideya Ang bigat sa amin nung ang daming kumwestiyon ng 125. Ngayon parang ikaw lang yung kumu-question. Magkano halagang pinag-uusapan natin? 700 billion. No? Kailangan po itong ipaliwanag ninyo. Kasama ka, Coco Pimentel. Kasi sabi mo, unconstitutional. Kung ang constitutional po yan, labag po sa konstitusyon. Wala nga ang akusasyon Wala nga pong akusasyon kay Sara Duterte na unconstitutional yung 125 Ang tinatanong, milyon lang Ang tinatanong lang po sa kanya, saan mo ginamit? Pero ang laki pong usapin. Bakit po parang tahimik ang lahat dito? Hindi ko po alam to. Binabasa ko lang. No? Wala po ko ideya kung paano tong mga proseso na nila na unprogram, yung mga sinasabing unprogram appropriation. Nagbabasa lang tayo. Ayan, no? Binabasa lang po natin sa Twitter. Okay. Kaya nahihiwagaan din kami. Ako, hindi sapat sa akin na binubulgar mo, Coco Pimentel. Kung talagang yan ay ang constitutional, kayo ay abogado, kayo ay senador, dapat po, hindi lang po, baka kasi sinasabi mo lang din yan. Baka namumulitika ka lang din, pero hindi po Hindi mo sasabihin sa press yan. Di po ba? Ang problema, bakit po hanggang press lang? Nag-e-expect po kami sa inyo, binoto po namin kayo ng, kahit hindi ko kita binoto ng personal, yung ibang tao, kaya ka nanalo, para po pag may nalaman kayong unconstitutional, itatama nyo sana. Bakit hindi kaya nyo na itama? Nagtatanong lang po ako. Ito po, maliwanag na katanungan to. Kasi hindi po kami nagtatanong para
gusto po naming maliwanagan. Kung totoo na ang constitutional yan, bakit hindi po pinag-uusapan sa Senado o sa Kongreso? Bakit tahimik po yung Makabayan Black? Kasi Makabayan Black ang ingay. Bakit tahimik dito si Risa Hontiveros? No? Hindi po namin alam yung paano eh. Pangkaraniwang mamamayan lang kami, sinabihan nyo. Kayo nagsabi, ikaw Coco Pimentel. Sana, wag po nating basta hayaan na lang na meron palang ang constitutional na nagaganap. Kasi ang daming reklamo kay Sara Duterte, 3 po. Ang inihain na reklamo sa Supreme Court sa halagang 125 million. Ito po, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. At nagsabi, hindi nyo lang po kina-question kung saan napunta o bakit nangyari. Ang sinasabi nyo, ang constitutional. Hindi ako nagtatanong talaga kasi hindi ko alam yung proseso eh. Kung may nagsalitang senador na ang constitutional ayon dito sa politiko, bakit hahayaan? Okay. Punta po tayo sa ikalawang topic natin. Ito po, nagugulat po ako. Ito na lang po mga natira ng tagapagtanggol nito ni Pangulong Marcos. Oh. Tignan po ninyo. Ang sabi ni Marcos Makapili, lagi ko na itong kailan lang po to pero araw-araw sa Twitter to eh. Deceptive, sabi niya. Those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence. Mga DDS kasi. Okay, yung mga PMA graduates daw po na pumirma, manifesto. Binabanatan niya yung manifesto, no? Pumirma sila, PMA graduates. Ang sabi ni Marcos Makapili, those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence, mga DDS kasi. Ang dami niyang paratang, no? Retired na raw, floating, walang meaningful role in the present. No? Yung sila Parlade, sila Esperon, mga wala daw pong mga retired na raw yan at walang meaningful. Alam mo Brad, no? Naawa po ako Pangulong Marcos kung ganito pong uri na lang ang natiran yung tagapagtanggol. Kasi hindi po nila naunawaan eh. Hindi po nila naunawaan na yung PMA Alumni Association, yung mga graduate ng PMA, habang buhay po yan. No? Ang pagtanaw nila sa kapwa nila PMAers ay hindi po natatapos. Hindi po yan katulad ng, siguro itong Marcos Makapili na to, no? Yan yung tao na pag nagtrabaho, tapos umalis sa trabaho, wala na siyang pakialam sa mga dati niyang kasama. Iba po yung samahan ng mga PMA. Habang buhay po silang senior officer, ang tingin po sa kanila. Sabihin mo ma-retired, yung mga batang PMAer, ang pananaw po sa mga PMAer na retired, hindi po nila, wala nang silbi, retired na yung mga yan. Hindi po ganun ang samahan ng PMA. Sinasabi mo, wala nang influence. Mag-research muna kayo, no? Mag-research muna kayo. Ako, naniniwala. Matapang pa po yung bago po ilabas itong manifesto ng PMA graduates. Naniniwala ako matapang pa yung ang iniinda pa lang nila yung pagsasampa sa Supreme Court eh. Di po ba? Nagsampa sila ang abogado ni Ka Eric at saka ni Lorraine, Dr. Lorraine sa Supreme Court. Sabi nga nila, di ba? I-withdraw nyo muna bago kami umaksyon. Pero nabago po yan nung naglabas po. Yung iba kasi inuunahan ng paninira agad mga kaibigan, no? Narinig ko pa nga si Abante. Pag hindi nila withdraw yan, di talagang ganun. Kahit dito sila mag-Christmas. Pero sa isang iglap po, nung nakita nila na totoo na may manifesto, mula po sa mga retired PMA graduates, nagbago po ang ihip ng hangin. Hindi mo nauunawaan, Brad, no? Hindi mo nauunawaan yung kung gaano katibay yung mga samahan na yan ng mga PMAers, no? Kung wala kang ideya, wag mo silang insultuhin. Yung mga retired man yan, o sinasabi mo na walang matinong posisyon, ano yung sabi niya? Walang floating, no meaningful role. Mag-isip-isip ka. Napupuna ko lang sa kanila, hindi mga totoong mga tao, no? Marcos Makapili, yung isa naman, mamalutang. Ito naman po ang sinabi nung sinasabing mamalutang. Ang dami nilang question, no?
Ang dami nilang question, hindi naman totoong samahan yan. Wala naman po nagkiklaim na samahan yung pumirma. No? Hindi po nagkiklaim tong mga pumirma. Sila, bilang individual, pumirma po sila dahil sila'y naniniwala na dapat yung freedom of the press ay hindi po dapat sinasaklawan ng kahit na anong kapangyarihan. No? Sila po ay pumirma kani-kanya. Pero hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi sila PMA graduate. Hindi nyo po pwedeng i-claim na porket hindi yung samahan nila, yung PMA Alumni Association, hindi na po, wala na pong silbi yun. Pumirma po sila, hindi nyo na po maaalis sa kanila yung pagiging PMA graduate. Napaka-busy. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jill, peace out.